Susunod, ang isang ito ay kahanga-hanga. Bakit ganoon? Ito ang ating World Championship. Ang gintong sinturo ng gintong medalya ng Wales. Una, pumasok kami. Isang puting boksingero mula sa Uzbekistan. Tagov. Susunod ay ang isa na malapit ng lumitaw. Siya ay isang boksingero na may medyo mapagpakumbaba at matikas na personalidad. Kilala siya bilang Muay Thai Prince ng Thailand. Halika mga Let's kaibigan. welcome พยัคฆ์สมุยลูกเฉพาะเราต้องกลมสับประสานเมตร ผมพยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อลงต้มกลุ่มสรรพสามิตครับผมเป็นนักมวยมาจากประเทศไทยครับเป็นนักมวยของบริษัทไทยไฟท์ครับผมเริ่มชกมวยมาตั้งแต่อายุ8ขวบครับตอนนี้ก็อายุ24ครับชกมวยมาทั้งหมด16ปีแล้วครับชกมวยมาทั้งหมดก็ประมาณ 3-400 ครั้งครับ 2013 Rivera Japan World Champion. 2014 na Rivera Thailand World Champion. Profesional na record, 165 labanan, 125 panalo, title draw. Ang batang mandirigma na ito ay may kahanga-hangang mga nagawa sa muka. Sa Thailand, kung saan ang mga malakas na manlalaro ay nasa lahat ng tao. Laganap din ang kanyang reputasyon at prestigyo. Isang mabangis at parang kutsilyo na pag-atake ng simbol. Ito ay palaging tradisyonal ng Muay Thai. Isa sa mga pinakakilalang palatandaan, ang maalamat na powerhouse payasin. Anong mga galaw ang gagamitin mo sa ring para pilitin ang iyong kalaban? Makakapagbigay ba siya ng nakamamatay na suntok sa kanyang kalaban? Bilang isang piling baguhan, paano niya ipapaalam ang pagdating ng hari? Sige, magsisimula na ang unang laro sa pagitan ng magkabilang panig. Isa pang face-to-face position sa pagitan ng dalawang manlalaro. Ang Tagov ay mula sa Uzbekistan. Siya ay isang kilalang manlalaro. Narito ang alamat ng Emil. Isang quarterfinalist sa 65 Kilo World Championship. At siya ay isang napakatanyag na katunggali para sa kampeonato. Ang magkabilang panig ay maingat matapos ang pag-akyat. Sa isang kisap mata. Kasabay nito ay naghagis ng suntok si Tagov. Naghatid si Payasin ng isang napakanakamamatay na elbow strike. Ang tempo para dito ay perpektong oras. Kung wala man sa kanila ang gumawa ng isang hakbang, iyon na ang katapusan. Ang bawat pagkilos ay isang nakamamatay na pagkilos. Dalawang midsection sweeps. Maganda ang boxing skills ni Tagov. Napakabilis at lalo na maraming mga kombinasyon. Pagkatapos ay tingnan mo si Payasami ngayon, nakikita mo, pinagtatanggol ito. Ang estilo ng boxing ni Tagov ay hindi katulad ng ilang tradisyonal na mandirigma ng Muay Thai. Gumamit ng isang kamay na pagtatanggol, isang kamay na nagtutulak pasulong, iyon ang uri ng pagtatanggol. Sa halip, mukha siyang isang kickboxer na may mga kamay sa kanyang ulo. Ang pagyuko ay isang taktika sa pagtatanggol. Unti-unti siyang nagpilit.
Ginagamit ko ang kombinasyon ng mga suntok at pamamaraan na ito upang magamit ang aking mga kalakasan. Sa katunayan, ang pagkakaroon ng mahusay na kasanayan sa boxing ay nagbibigay sa iyo ng kalamangan sa anumang uri ng laban. Tignan mo, malinaw na nag-aaway ang mga pamamaraan ng Kamao ngayon. Mas tumpak ang mga suntok ni Targov kaysa kay Payasem. Ngunit sa tuwing umaatake si Payasem gamit ang Tagov combo, palaging magkakaroon ng isang napakalinaw na gitnang pagwawalis. At magsisipilyo lang ito sa mga tadyang ni Targov. Referee sa korte. Ang oras ng pagkontrol para sa yakap ay napakaikli. Dahil ang mga sweeping kicks ay nahuhulog sa ilalim ng dalisay na mga patakaran ng Muay Thai. Ito ay madalas na ginagamit sa kalagitnaan hanggang sa pangmatagalang pagsalakay. Makikita natin ang mga manlalaro na nagtatanggol. Madalas siyang gumamit ng taktika sa pagtatanggol na nagtataas ng tuhod. Nagsimula na ang ikalawang laro. Binanggit lang namin ang unang pangungusap. Harapin ang freestyle sweep kick na ito. Ang aming mga manlalaro ng pagtatanggol ay madalas na gumagamit ng mga pagtaas ng tuhod para sa pagtatanggol. Ito ay ang pagtatanggol sa pag-angat ng tuhod gamit ang bisig, at ang mga kalamnan at buto ng tuhod at guya na itinaas. Ang magkakapatong na magkasama ay bumubuo sa 45 degree na panlabas na anggulo na ito. Ito ay bumubuo ng isang napakamatibay na linya ng pagtatanggol. Gamitin ang iyong bisig at tendon. Bumubuo ng isang napakahigpit na linya ng pagtatanggol upang labanan ang presyon mula sa malawakang sipa at pahalang na sipa ng kalaban. Sa ganitong paraan, maaari itong malutas. Maaari nitong pigilan ang pagwawalis ng mga sipa ng kalaban mula sa paggamit ng kanilang kapangyarihan. Maaari rin itong mag-atubiling ang kalaban kapag tinamaan nito ang buto. Ang pakiramdam na ito ay maaari ring maging sanhi ng matinding pananakit. Ang napakadirektang backhand punch ni Targov, isang direktang hit. Ang Targov ay may kalamangan sa taas. Tama, at ang wingspan ay dapat na mas mahaba. Bawat pag-atake mula sa Kamao technique, maaari nitong pindutin ang marka ng napakalinaw. Tingnan mo, isa pang backhand straight punch, at ang kanyang mga diskarte sa boxing. Sa katunayan, nagbago ang direksyon. Dahil dito, medyo maikli ang taas ni Payasem. Kaya sa tuwing maghahatid si Targov ng tuwid na suntok mula sa likod, laging may pakiramdam na bumabagsak pababa. Sa katunayan, sa mga tuntunin ng mga pamamaraan ng boxing, mas maganda pa nga ang Targov na ito, dahil sa pag-atake na ito. Gaano man kalayo ang layo mula sa pag-atake, kabilang ang antas ng katumpakan na ito, napakabilis din ng bilis, mataas din ang kahusayan, marami ring mga kombinasyon. Ngunit tulad ng sinabi ko lang, ang Muay Thai match judge na ito ang nagtatakda ng mga pamantayan para sa laban na ito, tungkol sa katumpakan ng pamamaraan ng binti na ito. Ito ay magbibigay sa referee ng isang napakataas na timbang. Ito ay isang tipikal na halimbawa. Matapos ang pagbalot at pagyakap, agad siyang lumikha ng puwang para sa mga pag-atake ng siko. Pumasok si Targov sa ikalawang frame at ginamit ang sarili niyang braso. Madalas na gumagamit ng kaliwa at kanang tuwid na suntok para sa mga pag-atake. Ito ay naglagay ng malaking presyon sa Payasem.
Nagsimula na ang ikatlong laro. Sa ikalawang pag-ikot, ginamit ni Targov ang kanyang tumpak na mga pamamaraan sa pagsuntok. Ang pinsala na ito ay nagdudulot ng napakahalatang pinsala sa kalaban. Nagbunga ito ng maraming mabisang resulta. At sa lahat ng sitwasyon, sila ay may posibilidad na maging lubos na aktibo. Kung ikukumpara sa iba pang mga manlalaro ng Thailand, ang larong ito ay mas mahalaga kaysa sa iba pang mga manlalaro ng Thailand. Sa katunayan, ang mga manlalaro ng Thai sa laban na ito ay mahihirapan ng kaunti pa. Tingnan natin ang payaseng. Isa pang tatlong magkakasunod na tumpak na tuwid na suntok mula sa likod. Maganda. Matapos dumating si Payasam sa ikatlong laro, maaari mo bang baguhin ang mga taktika? Epektibong nilalabanan ang mabibigat na suntok ng mga suntok ni Targov. Sa panahon ng pagsisikap na mag-ugnay at yakapin ang Payasami, pagsasara ng distansya, tumugon si Targov ng may mahusay na katumpakan na naghahatid ng isa pang tuwid na suntok mula sa harap na kamay. Sa katunayan, para sa mga hindi naayon sa taas. Para sa mga may mas maikli na stats, sa katunayan, ang paggamit ng loob para sa pagbalot at siko ay isang matalinong pagpipilian. Ngunit kung paano makakuha ng mula sa isang malayong distansya sa isang mid-range yakap, para kay Paapaya Yaseng, ito ay isang problema. Una, ang pagsalakay ni Targov ay napaka-aktibo. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Payasami na mag-adjust. Hanggat ang magkabilang panig ay nananatiling matatag, makakarating sa iyo ang napakahaba na tuwid na suntok ni Targov sa kaliwa at kanan, sa harap ng Payasami. At sa tuwing malapit ang dalawa, malaki ang ginagawa nila. Sa tuwing may malaking pagkilos, kailangan nilang panatilihin ang distansya na yon. At ang kakayahan ni Targov na kumapit ng mahigpit sa katawan, maaaring hindi ito mas mahina kaysa sa Payaseng. Dahil ang taas ay isang kalamangan, kapag ang magkabilang panig ay lalong lumapit. Ang Targov ay mula sa itaas hanggang sa ibaba. Mag-apply ng isang uri ng presyon sa payasa na ito mula sa mga limbs. Isang napakalinaw na kaliwa kanang tuwid na suntok. Isang tuwid na suntok gamit ang kanyang kanang kamay. At nang gusto siyang yakapin ni Payasami, mabilis niyang nababalot ang isa pang tao sa mahigpit na yakap. Gumamit ng front hand punch para mabilis na mapabagsak ang kalaban. Panatilihin ang mga ito sa labas ng paghabol. Isa ay ang gintong sinturon ng Wayala. Isa na rito ang isang kilalang general ng Thailand. Kaya ano ang kinalabasan? Ladies and gentlemen, the winner is... The winner! Payak Samoy from Thailand! Nanalo si Black sa laban na ito.